inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Narito po tayo ngayon sa Baras. At narito si Ma'am Josie Amoroso ng Department of Agriculture para ipaliwanag po sa atin ang magandang reviews para sa ating mga magsasaka dito sa buong Rizal. At nagkakasama-sama ngayon para po magkaroon ng pag-uusap. Ma'am Josephine Amoroso, kumusta po tayo? At ano itong pagsasama-sama ngayon ng mga president ng bawat association ba ng mga magsasaka natin? Hello, Miss Horizon. Happy morning. Happy morning. Bali kasi ngayong araw na to, June 4, 2025. Ito po yung regular meeting namin ng Rizal Vegetable Industry Council. Ito po yung ginaganap monthly. Kasama po namin ang Pangulo ng mga maggugulay ng bawat bayan dito sa ating sa Rizal. So mga pangulo ng bawat. Mga ilan na po kaya sila mga samahan ng magsasaka ng gulay? Bali meron po tayong 14 na bayan dito sa Rizal. So 14 po yung mga pangulo. So yan ang inaasahan natin ngayon na magsipag. Yes po, sila po yung inaasahan natin na darating ngayong hapon to para po sa regular meeting ng Rizal. Alright, so bilang update po Ma'am Josephine or Josie, ano po yung ngayon kasalukuyan na ibinibigay na serbisyo ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka ng gulay dito sa Rizal? Opo. Gaya nga po ng sabi ko kanina, bali itong Rebicli po ay bali sinusuportahan po ng DA, yung Department of Agriculture. Ang bali... Ma'am, sorry again. Ano ibig sabihin ng Rebicli? Rizal Vegetable Industry Council and Livelihood Incorporation. Okay. So, under ng DA? Under ng Office of Provincial Agriculture. Bali... Oo, parang DA din. DA din naman. Bali, suportado ng katulong namin ang Department of Agriculture sa pagtataguyod ng mga programa dito sa Rizal. Kasi buong Calabarzon ang sinusuportahan ng DA. Alright. So yung Ribic na yan, ma'am, lingid dun sa kaalaman ng ating mga kababayan o mga magsasaka, ano po yung sinasaklaw nito? Bali, itong Ribic ay samahan ng mga magugulay. Ngayon, ang ano nila, ang concern nila ay tungkol sa programa regarding sa vegetable. Parang pinupunan nyo sila ng mga information. Kada mag-meeting po kami, bubuo po kami ng mga programa. Ng mga para nalalaman ninyo yes po. So, ano po yung pangangailangan. Opo. Pinag-uusapan po yung issues and concern ng bawat bayan. Tapos doon po sa issues and concern na yun, doon po kami humahabi ng pwede namin gawing resolution. So kayo po ang Ribic na hands-on na humaharap sa mga magsasaka natin. Bali ako po yung coordinator. Opo. Ikaw na mismo. So, mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. So nililinaw lang po natin yun, Mama Josie, para sa ating mga iba pang mga kababayan na hindi po nakakaalam. And maraming salamat po sa iyo dahil talaga hanggang ngayon ay nakita ka namin at ikaw pala talaga mismo humarap sa ating mga magsasaka ng gulay. So ngayon po, ano yung kasalukuyan na kailangan ng mga magsasaka natin at ano po pwede naman po na agarang tulong ng Department of Agriculture dahil yan po ang programa ngayon ng ating Pangulo. Diba po? Sa ngayon po, syempre, priority po ng ating mga magsasaka. Kasya tayo dito. Opo. Priority po ng ating mga magsasaka, hindi lang po ng mga gulay. Halos lahat po ng nasa banner program or sectoral ng ating mga magsasaka ay syempre ang concern po nila yung tungkol sa production. Opo. Ngayon, siyempre, sa production, gusto nilang kumita. Kaya lang, ang ating mga magsasaka, lalo na po yung mga ina-acknowledge ng ating gobyerno, talagang humihingi sila ng tulong talaga sa gobyerno para matulungan po sila sa kanilang mga pangangailangan. Opo. So, kasalukuyan po, kasi ngayon po, meron tayong mga madamit naman ng ginagawang programa ng gobyerno natin.
gaano kabilis po kaya sila tumugon, Ma'am Josephine? At kailangan pa ba natin silang i-push ngayon? Hindi naman po. Actually, meron naman pong programa ang ating gobyerno para kaya po sa mga magsasaka. I mean, gaano kabilis? Gaano kabilis? Oo. Kasi may programa, alam natin. Opo, opo. Pero kasi ngayon yun ang nakatutok ngayong ating Opo. gobyerno para sa magsasaka eh. So dapat mabilis. Opo. Kung sa bilis naman po, ano naman po, naipaabot naman po nila ng mabilisan ang kanilang tulong, ang kanilang suporta sa ating mga magsasaka. Lalo na po yung, katulad nga ng sabi ko kanina, lalo na po yung mga asosasyon na ina-acknowledge ng ating gobyerno. Ayan, so linawin po natin yan, Ma'am Josie. Yung mga ina-acknowledge. Ano bang kaibahan sa mga hindi na-acknowledge at na ina-acknowledge na mga samahan ng mga magugulay? Para minsan kasi merong samahan dyan na nagpupumilit bigyan ng tulong, di ba po? Pero hindi sila ina-acknowledge. Ano yung kaibahan doon? Ang ina-acknowledge po na ating gobyerno, syempre yung pong organize ng bawat municipality na asosasyon. Lalo na po yung mga naka-registered sa nakarehistro sa halimbawa po yung ganyan po. Katulad ng ANPA, di ba po? Tapos meron po tayo ngayon yung RSPSA na tinatawag. May bago. Yung Ano registry system for business, agriculture at business agriculture. RSPSA. Ayun, parang gano'n. Alright. So, okay. So, payo natin doon sa mga hindi pa naka-registered. Di ba po? Ano maipapayo natin? Ay talaga pong kada mag-meeting po kami, talagang ino-open po namin yan yung tungkol sa pag-rehistro ng bawat samahan, yan po sa sinatawag na RSPSA. Kaya lang meron po kami sinusunod ng mga requirements na kailangan po ano po natin yon, ma-accomplish po natin yung hinihinging requirements para ma-qualified po sila dun sa RSPSA. Alright. Okay. Ma'am, namaya balikan kita, no? At meron pa tayong gustong maintindihan pa dito sa pag-uusap. At yung good news kasi ito eh, di ba po? Para sa ating buong Rizal ng mga kababayan. Isipin mo, kapag maraming gulay, di mas masaya. Talaga. At mas madaming healthy, di ba po? Pero doon ang gusto kong malaman, anong klaseng mga gulay yung inyong ginugol na magkaroon ng production. Opo. Diba? Assorted vegetable, particular in pinakbet. Alright, so pinakbet na rin na tayo kasi alam ko papasok ang OSAID, di ba po? Pero I mean, anong klase? Ito, may chemicals, healthy ba, organic ba? Kasi di ba po, kailan nang dumating, nagkaroon ng test conference, itong FDA, hindi na pala tayo pwedeng gumamit ng mga may chemicals na pang-spray para ang gulay ay fresh talaga at organic. So, sang-ayon po ba kayo doon? Ay, kung tatanungin ako kung sang-ayon ako, sang-ayon po talaga kasi pagdating po talaga sa organic, talagang healthy po kasi yan, yung organic. Ngayon, kaya lang, bago po tayo ang masasabi ko lang, bago po tayo masabing organic talaga, kailangan ma-certify po talaga ng isang asosasyon na talaga yung kanilang tinatanim ay organic po talaga. Kailangan po talaga ma-certify na sila ay may dadaan pure organic po talaga. sa quality control. Opo, may pagdadaanan po silang mga series of mga requirements para masabi na sila ay talagang organic. Alright. Thank you so much po, ma'am. Meron ka pa gustong sabihin para po sa iba pang karagdagan na kaalaman para dito sa mga magsasaka ng gulay sa Rizal mula sa Department of Agriculture. Gitna tayo. Salamat po at nagkaroon ng ganitong pagkakataon na ma-interview sa atin sa Rizal Vegetable Industry Council dito sa bayan ng Rizal. Ngayon po, kami po ay patuloy na nagmi-meeting at gumagawa ng mga programa, ng mga project ng ating mga magsasaka, particular po dito sa mga magugulay. So,
Ang layunin po natin sa ganitong mga pag-meeting ay para mapag-usapan po yung mga issues and concern ng bawat bayan at makagawa po tayo ng request or resolution para dun po natin para yun po yung maiparating natin sa taas at malaman po ng taas na kung ano po yung mga issues and concern dito sa bayan ng Rizal. At nang ma-inform. Opo. Kasi tayo po yung ang mga farmer po natin ang boses talaga ng mga magsasaka. Alright, so ganun kahalaga yung Opo. ginagampanan ng ni Mama Josie, yung Rebecca Lee. Kasi kung wala sila, paano na malalaman, makaabot mo sa ating gobyerno sa itaas, di ba po? Kami po yung mga coordinator, kami po yung sumusubaybay talaga sa ating mga farmer. Kaya napakahalaga ng kanilang tungkulin. Alright, so thank you at hindi biro po yan dahil heart to heart, eyes to eyes, talk to talk. Alam mo yung nandun, attachment talaga kasama dun. Emotion, lahat-lahat. So, hindi ganun kadali. Thank you. At kahanga-hanga yung ganitong klaseng gampanin o tungkulin sa ating bansa. Thank you sa inyo. Salamat din po, Ma'am Murayso. Thank you po. Murayso. Nalilit din sa Bonifacio Council. Si Pangulong Jesse de la Paz. Narito rin po ang Pangulo po ng Farmers Association sa bayan po ng at the same time, siya po yung treasurer ng DPP, si Ma'am Marilyn Blancabel. Siya po yung Kilala din po. Lugar. At siyempre, babanggitin ko na rin po yung ating mga bisita. Narito po yung Pangulo ng ANCA, si Ginoong Danilo Tortogo po. Mamaya po magtotok po sila. Nandito to sa Pangulo. Mula rin po sa ANCA. Sa pagbisita dito sa Ribiki. Po, si Ma'am Remia Tortogo. Ayun po. Narito rin po si Vice President po. Opo. Narito rin po yung Pangulo ng Mapugsikap, Eddie Magdalena. Okay. Ang uno ng amin. At narito rin po ang Pangulo ng Magugulay. Ito po ang pag-give mula po sa APCO office. Si Sir Raymart mula po siya sa Kita tayo ulit. Ganda nga po. Siya yung De La Paz. Oh, sige. Una po, meron po tayong bisita. tayo ng sabay-sabay kung ano man po yung ating mga problema or yung ating mga issues sa bawat bayan. Basta sa ngayon po, lagi tayo nakapokus kung ano yung pwede nating maitulong sa ating bayan. Yun si Sir Remark po. Nandito po kami ngayon para hingin po yung suporta nyo kasi meron po kami meron po akong propose, may usip. So alam niyo pa na po yung so ngayon ang usip po, personal pong nangungulit sa akin na bibili nga sila ng gulay. So dahil sa kulitan po ng Ateneo Graduate School of Business, malapit kami doon. So pinagbigyan ko sila sa pangungulit dahil pilit nila ipasok yung bayan. So magandang pagkakataon po yun na nandun tayo. So ngayon kaya po ako nandito para lumapit sa inyo lahat ng suporta. So siyempre kami lang farm namin, hindi namin kaya. So para kasi ang usip po maasa sa amin yung natin sitaw o karakalo. So kung kung may mga greenhouse tayo, no? Medyo nalimit behind ang road. Ako ang nabigyan ngayon ng karapatan ng DAAPI tsaka ng DA. Kasi ang Mariwasca is CSO accredited ng city at the same time CSO accredited ng city. So halos lahat ng member namin ngayon
is kalimitan, presidente na lang sa mga naburuan. So ako na ang nag-recommend sa kanila ngayon. So pagdating sa production, pwede namang sabihin ko yung ibang member na yun nga lang, required siya sa akin na kahit 200, 500 square meters, magbigay siya sa akin ng organic produce. Happy morning sa iyo, Sir Remart. At namataan lang kita dito sa pag-meeting ng mga samahan ng mga magsasaka ng gulay. Dito po kayo sa Department of Agriculture, tama? Yes po. Sa Department of Agriculture, Region 4A po. Ang pinakang area po namin ay Rizal Province. Alright, sir. Update na lang po tayo ng kahit bahagya lang kung ano lang po yung sa kasalukuyan na ginagawa ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka ng gulay at konting segue, ba't po kayo narito ngayon na meeting ng mga samahan ng mga magsasaka sa Rizal? Sa ngayon po, kaya po kami naimbitahan din na umattend sa meeting na ito. Para nga po matakil yung mga concerns po nila regarding po sa High Value Crops Development Program. Ito po yung tungkol sa pagugulayan. Sa ngayon po, ang naibigay namin itong nakaraang mga buwan sa pagugulayan ay pag-release po kami ng 600 bags po ng organic fertilizer na pang-suporta po sa kanilang pagugulayan. Alright sir, thank you so much na kasi alam natin na sa ngayon medyo pending konti pa ang iba pang mga programa ninyo. Kaya manghingi na lang kami ng update sa susunod. Kunting payo na lamang po sa ating mga magsasaka. Pagpatuloy lang po natin yung ating pag-asaka at narito naman po ang Department of Agriculture, lagi po nakaalalay, lagi po bukas ang aming opisina at tanggapan kung ano man po yung mga problemang pang-agrikultura na kailangan ng tugunan, lalo na po sa level po ng mag-asaka na ating mga bagong bayani ngayong panahon. Napakaswerte po ng ANPA na sa pagkakataon na ngayon, araw na to, na-meet namin ang lahat ng mga pangulo ng magsasaka sa buong Rizal dahil napaunla kami ng aming mga sadya sa tungkol sa latag ng proposal sa nila tungkol sa gulay. So abangan na lang po ang magiging kasunduan na kung ano po ang aming mga pag-usapan ng OCIP. Paparating po sa nila yung aming pagkasunduan. So sana natin ang maayos, maganda ng kalabasan. Na-excite ka ba? na kinakabahan? Kinakabahan po kasi mga bigating presidente na po yung ang lalaki ng farm nila. mga ektarya na pinag-uusapan. Mga presidente ng farmers dito sa Bara, sa buong Rizal. So paano naman naibigay naman natin yung paliwanag sa kanila kung ano ang sadya natin. So hopefully magagawa natin by next sa mga ibang araw, mailatag na natin sa OCID yung mga napagkasunduan. So malaking hamon bilang isang presidente at pinakaluban ng tiwala ng OCID na mag-supply ng gulay. Alright, thank you. Ang ganda ng pag-uusap, ayan si Remy, si Joy, ang aming samahan ng mga magsasaka na Angono at ang ating presidente. Katatapos lang po ng pag-uusap para doon sa isang proyekto na sana nga magkatotoo yung OSAID na makatuwang natin yung mga malalaking magsasaka dito sa Rizal. Kaya isang pribileyo, Yes, na partner natin sila. oo nga, ang lalaki ng hektarya, parang nakakapangliit tayo, pa lang. Langgam. Pero, pinagkaluban ng tiwala. yun, so tayo naman ang pinagkakatiwalaan ng OSAID. Kaya sana ay magkatotoo na to at magtuloy-tuloy na. At magkaisa ang lahat ng mga magsasaka ng gulay sa pagtatanim ng pinakbet. Kasi ang pinakbet, alam natin kung gaano yung healthy. At sisikapin po na maging organic lahat. Pero hindi pa ngayon. Hindi basta-basta. Kaya, Hindi agad-agad. hindi agad-agad, pero sisikapin po natin yun. So, ang mangyayari sana na kahit basta maayos na gulay, malinis na gulay, ang maisusupply. Kaysa yung kasalukuyan daw ngayon, hindi magandang gulay na kasi lanta na. Saka yung panahon papalit-palit. Tama. Kaya maganda yung kaisipan ng OSAID na ang mga gulay na kukunin, mga taga Rizal na lamang din. Nakatulong pa. Nakatulong pa and fresh na fresh pa yung gulay. Hindi na sila mag-aangkat kapag ito po ay nagkatuluyan. Kaya happy morning talaga at good news sa lahat ng mga mamamayan ng Rizal. Happy morning!